Good afternoon. Narito naman po tayong muli. Ayan, para magbigay ng mainit-init na update dito nga sa ating Vice Presidenteng si Inday Sara Duterte. Ayan, ngayon po ay talagang mainit talaga ang balita patungkol dito sa ating Vice Presidenteng si Sara sa kanyang pagkakain feast. At ngayon ay para siyang niluluto. Napakainit at ngayon nga ang karamihan, ang tanong ng karamihan, kung ito daw bang si Vice Presidente Inday Sara ay magre-resign na. Hindi naman po siya sa basta-basta yan sa pag-resign na yan dahil hihintayin pa yung resume nga ng kanyang impeachment kung mako-convict nga ba itong ating Vice Presidenteng si Inday Sara, dahil once na na-convict po yan ay mas magiging mahihirapan na siya dahil dyan na siya isasalang at dyan na isasampa yung lahat-lahat nga ng kaso na isasampa sa kanya. At ngayon, pag na-convict siya, dyan nalalabas yung lahat ng mga ebidensya na kung saan yung nagsalita siya ng death threat. Lahat po ng mga sinabi niya ay lalabas sa dyan. Kaya nga sabi nga nila ng karamihan na siya mismo ang nagpahamak sa sarili niya dahil nga sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. So ngayon, ang mangyayari dyan ngayon sa sinasabing pag-resign ito ang ating Vice Presidenteng si Inday Sara ay pagkatapos ng eleksyon, pag alam niya na yung karamihan sa kanyang mga kagrupo ay pumasok nga sa Senado. So diyan niya hindi maiisipang mag-resign dahil kahit papano meron siyang kakampi, merong magtatanggol sa kanya, merong ano bang tawag sa sa Ilocano ay merong dati mangsalakan kanya na kumbaga meron pong siyang masasandalan na kahit papano. Ngayon, kung once naman po na hindi pumasok yung mga kaalyado ng ating Vice Presidenteng si Inday Sara Duterte, ay hindi pumasok at ang pumasok ay mga kaalyado ng ating minamahal na Presidenteng si Bongbong Marcos, diyan ngayon maiisipan ng ating Vice Presidenteng si Inday Sara na magre-resign na. Bakit? Dahil wala po siyang magiging kakampi sa loob at magiging kawawa lang siya dahil yan na ang maging hudyat at simula ng kanyang pagdinig ng kanyang kaso na baka dyan pa siya mauwi at mapunta sa paghihimas ng malamig na rehas once po na nanalo ang mga kaalyado ng ating minamahal na Presidente Bongbong Marcos. Kaya sana po ipag-pray natin or tangkilikin natin yung mga ating minamahal na papasok ng mga bagong Senado para matuloy yung hiling o kahilingan ng bawat Pilipino na ma-impeach na-impeach na, so ma-convict ang ating Vice Presidenteng si Inday Sara. Dyan na po magsisimulang dinggin ang kanyang kaso at dyan na po lalabas yung lahat-lahat nga po ng isasampang kaso patungkol sa kanya at dyan na unti-unting uusigin ang lahat-lahat. Dyan po natin malalaman ngayon kung gaano katapang ang ating Vice Presidenteng si Inday Sara, kung hanggang saan ang kanyang tapang. At eto naman po, kung sakasakali din yan at matalo yung kanyang mga kaalyado, syempre maisipan niya na mag-resign. Wala na ang impeachment, wala na ang conviction dahil nag-resign na ang ating Vice Presidenteng si Inday Sara. At ngayon, ang gagawin niya dyan, syempre yung lahat ng mga kaalyado niya na natalo, iipunin niya yan ngayon. Dyan sila magmi-meeting at paghahandaan nila yung sinasabi nga niya pinag-uusapan at pinagmimitingan nila yung tungkol nga sa eleksyon na darating ito nga presidential election. Dyan na po nila paplanuhin yung kanilang plano na pagtakbo ng ating Vice Presidenteng si Inday Sara Duterte sa susunod na presidential election. Yan na po yung kanyang malamang magiging plano once po na hindi pumasok ang kanyang mga kaalyado sa Senado nitong darating na eleksyon. Kaya malamang yun ang kanyang magiging plano din ngayon. Pag-iisipan nilang mabuti at pagpaplanuhan nilang mabuti ang pagtakbo nitong si Inday Sara Duterte, ang ating Vice Presidente nito ngang presidential election. Kaya guys, ito po mga kabayan, mga minamahal na mamamayan
ng Pilipinas. Ayan, sa darating pong eleksyon, itong ang presidential eleksyon, nasa sa inyo po. Nasa atin, lahat po tayo may freedom para piliin kung sino ang nais nating iluklok o iupo bilang isang presidente ng ating bansang Pilipinas. Kaya po sana maging wise, maging mautak po tayo sa pagpili ng ating iluluklok bilang presidente ng Pilipinas. Sa mga nangyayari po ngayon, sana po maisip nyo na kung sino ang karapat-dapat at hindi karapat-dapat na maupo bilang isang presidente ng Pilipinas. Alam naman po siguro natin ngayon ang nangyari. For the first time na nangyari po yan sa ang history ng bansang Pilipinas, na ngayon lamang po nangyari na ang vice presidente ay na-impeach. Mostly kasi ay presidente ang siyang na-impeach. Pero ngayon, bukod tangi lang po ang ating vice presidenteng si Inday Sara Duterte ang first time na na-impeach na vice presidente ng ating Pilipinas. Dahil sa anong kadahilanan? Yan po kasi yung mga kanyang hindi niya masagot na kung saan napunta ang mga pondo. Yan. Yan po yung isang pinakamalaking question dyan at hinahanap po ng taong bayan. Kaya po nagkaroon ng mga rally dahil dyan nga sa impeachment. At eto pa ngayon, ano kaya ang gagawin ng ating vice presidente si Inday Sara? Pipiliin na lang niya kayang makipagbati or makipag-ayos sa ating presidenteng si Bongbong Marcos. Sa tingin niyo po, para po sa inyo dyan mga minamahal na kababayan, sang-ayon po ba kayo kung sakasakali po na ang gagawin ng ating vice presidenteng si Inday Sara Duterte ay makikipag-ayos sa ating minamahal na presidenteng si Bongbong Marcos? Ayan guys, hanggang dito lang po ang aking videos for today, at sana po ay masubscribe nyo po ang aking channel, paki-like and share din po para po maging update kayo sa lahat po ng gagawin kong video and update news dito po sa ating mainit-init na balita. Ayan, dito po sa pagka-impeach ng ating vice presidenteng si Inday Sara. Maraming salamat po, ingat po kayong lahat, God bless and bye-bye!